Kaya, kung titingnan natin ang kasaysayan ng sangkatauhan ayon sa liwanag ng Biblia, makikita natin ng walang duda na nahahayag ang kasaysayan ng ayon sa salita ng Diyos gaya ng itinala sa Biblia. Napakalinaw natin itong makikita. Malinaw na katotohanan na salita ng Diyos ang Biblia. Tingnan ito ngayon. Maaring hatiin sa 2,000 taon ang kasaysayang BC. Panahon ito ng mga piniling tao. Ang mga taong pinili ng Diyos. Sa salita ngayon, tumutukoy ito sa mga Hudyo, ang mga Israelita. Bakit naging mga piniling tao ang mga Israelita? Hindi ba't parang hindi makatarungan? Napakaraming tao ang nakatira rito sa mundo at napakarami rin ang mga lahi at mga bansa. Bakit ang mga Israelita ang pinili ng Diyos sa lahat ng mga bayang yun? Hindi kaya may kinikilingan ang Diyos? May mga taong nagrereklamo dahil dito. Minsan, nang nagdaos ako ng isang Bible conference sa Korea, may isang tao na tumayo at lumabas nang tinalakay ko ang tungkol sa piniling mga tao. Nalaman ko kalaunan na kabilang siya sa mga mayayamang tao sa Korea at nasaktan siya sa ideya na ang mga Hudyo ang pinili ng Diyos. Ganun pa man, kalaunan, bumalik siya at naligtas. Nananatili ang katanungan kung bakit ang mga Hudyo ang piniling mga tao. Subalit, kailangan ninyong maintindihan na hindi laging mabuti na maging isa sa mga piniling tao ng Diyos. Hindi ako matutuwa na maging isa sa piniling tao ng Diyos. Wala akong panahon para ipaliwanag pa ito ng husto, pero kailangan maintindihan na hindi ko mo piniling mga tao ng Diyos ang mga Israelita, hindi ibig sabihin na ligtas na silang lahat. Kung ganoon, bakit sila pinili? Sila ang mga piniling tao dahil sila ang mga tao na pinili ng Diyos para mga siwa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit, bakit niya ito ginawa? Tingnan natin muli ang Henesis Kabanata 3, Talata 15. Henesis Kabanata 3, Talata 15. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Dito, ang binhi ng babae ay tumutukoy kay Jesus. Binhi ng lalaki ang lahat ng nasa mundo. Kung Pedroso ang apelyido ng tatay, Pedroso din ang apelyido ng anak niya. Kung Dimesa naman ang apelyido ng tatay, tatawaging Binibining Dimesa ang kanyang anak na babae. Bakit kaya? Dahil isinilang ang bata na may dugo ng kanyang ama. Paano naman ang ina? Ang ina ang siyang taniman. Taniman ang papel ng isang ina at ang ama ang nagpupunla ng binhi sa tanimang iyon. Kaya naipapasa ang lahi ng pamilya sa pamamagitan ng dugo ng ama. Taniman ang papel ng ina. Ito ang dahilan kung bakit binibigyan ang anak ng apelyido na kapareha sa ama. Ibinigay sa anak ang apelyido ng ama. Ngunit, ipinanganak si Jesus ng isang birhen, ng Birheng Maria. Sinabi ko na ito noon pero bilang paalala lang na ipapasa ang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ama at sa makatuwid, naging makasalanan ang lahat sa pamamagitan ni Adan. Ngunit si Jesus, ipinanganak siya ng Birheng Maria kaya siya naging binhi ng babae. Si Jesus lang ang tanging tao na ipinanganak bilang binhi ng babae. Sinasabi rito sa Henesis na kapag dumating ang binhi ng babae sa mundo, ito ang dudurog ng iyong ulo. Ang ulo pong ang binabanggit ng Diyos dito. Tinutukoy niya si Satanas. Kapag sinabi niyang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ulupong, ibig sabihin, pupuksain niya si Satanas. Ibig sabihin, mapupuksa si Satanas. Tapos sinasabing, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang ulupong na si Satanas ang tutuklaw sa sakong ng binhi ng babae at susugat sa kanya. At yan talaga ang nangyari. Gaya ng hinulaan dito, pinatay ni Satanas si Jesus. Pinatay ni Satanas si Jesus.
Marahil iniisip ninyo na medyo kakaiba ang sinasabi ko, kaya tingnan natin sa Biblia. Dumako tayo sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 3, sa Bagong Tipan. Kabanata 3, talata 7. Mateo, Kabanata 3, talata 7. Sabay-sabay nating basahin. Datapwat, nang makita niyang marami sa mga Fariseo at Saduceo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating?" Tingnan ang sinasabi rito. Ang mga Fariseo at mga Saduceo ang sinaunang mga Hudyo, at nang makita sila ni Juan Bautista na papalapit para magpabautismo sa kanya, tinawag niya silang mga lahi ng mga ulupong. Ibig sabihin ng salitang lahi ng mga ulupong ay mga anak ni Satanas. Sila ang mga anak ni Satanas na lumitaw sa Hardin ng Eden bilang isang ulupong. Ito ang mga taong pumatay kay Jesus na nagpapako sa kanya sa krus. Subalit, binuhay na muli ng Diyos si Jesus. Ibinangon siya ng Diyos sa mga patay, at sa ganitong pangyayari, masasabing dinurog ng ulupong ang sakong ni Jesus. Napatay man si Jesus, ibinangon naman siyang muli ng Diyos sa mga patay, at kaya sa sakong lang talaga siya nasugatan. Subalit, maaring medyo mahirap itong intindihin, pero sa katunayan, ang krus ni Jesus ang naging kamatayan ni Satanas, at sa pagbabalik na muli ni Jesus dito sa mundo, tuluyan ang mapupuksa si Satanas. Ganap siyang pupuksain. Kaya ang kasaysayan ng sangkatauhan ay talagang proseso ng matinding labanan. Isa itong matinding labanan sa pagitan ng binhi ng babae na si Jesus at ng ulupong pati ng kanyang mga anak. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay labanan nitong dalawang kapangyarihan. Masasabing, labanan ito sa pagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay si Jesus, at ng kapangyarihan ni Satanas. Nagpapatuloy itong labanan sa kasaysayan, at sa bandang huli, sa muling pagbabalik dito ni Jesus sa lupa, mapupuksa si Satanas, mahuhuli siya at makukulong. Magtatapos ang labanan na si Jesus ang magwawagi. Pero, alam itong lahat ni Satanas, at dahil alam niya ito, sa katunayan, alam na niya ito mula pa nang magsalita sa kanya ang Diyos sa Hardin ng Eden, dahil alam ni Satanas ang balak ng Diyos, at alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya sa bandang huli, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapigilan si Jesus, ang anak ng Diyos na maisilang dito sa mundo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dumako tayo ngayon sa Biblia. Dumako tayo sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 1. Sumunod ito sa Ebanghelyo ni Mateo. Marcos, Kabanata 1. Marcos, Kabanata 1, talata 23. Marcos, Kabanata 1, talata 23. At pagdakay, may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumaldumal na espiritu, at siya'y sumigaw na nagsasabi, "Anong pakialam namin sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos." Sa panahon ni Jesus, maraming mga tao ang nasasapian ng dyablo o masasamang espiritu. Maaring isa itong pagtatangka na hamunin si Jesus, di ba? Nang makita ng lalaki na sapian ng masamang espiritu si Jesus, sumigaw siya na nagsasabing, "Anong pakialam namin sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami puksain?" Sinabi nila ito dahil alam nila ang balak ng Diyos na nahayag ng hinulaan nito matagal ng panahon sa Hardin ng Eden, na sa pagdating ng binhi ng babae, pupuksain niya ang dyablo. Alam ito ng dyablo. Kaya sinabi ng masamang espiritu, "Naparito ka baga upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Meron ding ganitong mga talata sa ibang mga bahagi ng Biblia.
Kaya alam ng dyablo na pupuksain siya pagdating ni Jesus dito sa mundo. Ito ang dahilan kaya patuloy niyang hinahadlangan ang pagsilang ni Jesus dito sa mundo. Wala tayong panahon para pag-usapan itong lahat ngayon. Pero kung susuriin ninyong mabuti ang kasaysayang bisi mula sa pananaw ng Biblia, makikita ninyo na walang tigil sa pagtatangka si Satanas na hadlangan ang pagsilang ni Jesus dito sa mundo. Ginawang lahat ni Satanas ang makakaya niya para hindi ito mangyari. Isang halimbawa nito ang pangyayari na naganap sa pagitan ni Juda, ang pang-apat na anak ni Jacob, at ng kanyang manugang. May sexual na relasyon na nangyari sa kanilang dalawa ng kanyang manugang, at bunga nito, nagkaanak siya ng kambal, mga lalaki na pinangalanan niyang Perez at Zerah. May lalaswa pa ba dyan? Subalit, may dahilan kung bakit ito nangyari. Alam ni Satanas na balang araw isisilang si Jesus mula sa lahi ni Juda, at kaya binalak niyang putulin ang lahi ng sambahayan ni Juda. Subalit, kung titingnan na parang matatapos na ang lahi ni Juda, gumawa ng naayong solusyon ang Diyos. Nagbihis ang manugang ni Juda bilang isang bayarang babae. Tinalokbungan ng belo ang kanyang mukha at tinukso ang kanyang biyanan. Bunga nito, nagkaanak siya ng 2 lalaki. Kalaunan, ang mas matanda sa kambal ang naging ninuno ni David, na naging ninuno naman ni Jesus, kung lahi ang pag-uusapan. Isang halimbawa lang ito. Sa buong kasaysayan, bago dumating si Jesus dito sa mundo, patuloy na pumipigil ang dyablo at humahadlang sa pagsilang ni Jesus. Subalit, sa tuwing gagawin niya ito, palaging may ginagawang hakbang ang Diyos upang maipagpatuloy ang lahi kung saan may sisilang si Jesus. Kahit sa panahon ng pagsilang ni Jesus, ginamit ng dyablo si Haring Herodes para patayin ang lahat ng bagong silang na sanggol. Sigurado akong alam ninyo na noong isilang si Jesus, may mga pantas na dumating na nagmula sa silanganan. Alam nila na ang ibig sabihin ng bituin ay isang hari ang ipinanganak, kaya sinundan nila ang bituin at bago ang lahat, itinuro muna sila nito sa lugar ni Herodes. Sinabi nila kay Herodes na naparoon sila upang sambahin ang bagong silang na hari. Nagsinungaling si Herodes na sinabihan sila na puntahan at hanapin ang bata at tapos bumalik at sabihin sa kanya upang makapunta siya at sumamba. Nilisan ng mga pantas ang Jerusalem at naglakbay patungong Bethlehem kung saan nakita nila ang sanggol. Pero sinabihan sila sa panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, bagkus umuwi sila na iba ang daraanan. Kaya nabigo ang balak ni Herodes na patayin ang sanggol. Tapos, nanaginip naman ang ama ni Jesus na si Jose. Natural na hindi si Jose ang tunay na ama ni Jesus. Siya ang masasabi nating kinilala niyang ama. Nanaginip rin si Jose at sa panaginip niya, inihayag sa kanya na paparating si Herodes para patayin ang sanggol na si Jesus. Sinabihan si Jose na tumakas patungong Ehipto pati ang kanyang asawa at anak. Hindi alam ni Herodes kung sino ang sanggol na si Jesus, kaya ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng sanggol sa lugar ng Bethlehem na 2 taon pababa. Pero nakatakas nga si Jesus, hindi siya napatay. Kaya ano ang ipinakahulugan nitong lahat? Balak ng Diyos na ipadala ang anak niya rito sa mundo sa kalagitnaan ng kasaysayan upang mailigtas niya ang sangkatauhan sa kapangyarihan ni Satanas, pero maliligtas lang ang tao kung mapupuksa muna ang dyablo. Kaya dahil patuloy na humahadlang si Satanas, pumili ang Diyos ng isang bansa, ang bansa ng mga Israelita, at isinagawa ang kanyang balak sa kasaysayan ng bansang yun. At sa katapusan ng kasaysayan ng mga piniling tao ng Diyos, si Jesus mismo ay isisilang dito sa mundo sa bansa ring yun. Dahil sa paghahadlang ni Satanas, kaya pinili ng Diyos itong isang bansa at ipinailalim sila sa kanyang pangangalaga. Ito ang dahilan kaya naging mga piniling tao ng Diyos ang mga Israelita. Mga piniling tao ng Diyos. Bakit sila pinili? Parehong pinili ng Diyos ang bansa at lugar kung saan isasagawa niya ang kanyang gawain. May mapa ako rito ng lugar ng gitnang silangan. Narito ang Israel. Batay sa heograpiya,
Ang Israel ay nasa pinakagitna ng mundo at nasa gitna ng Israel ang siyudad ng Jerusalem. Sa hilaga mismo ay ang Moscow. Narito ang Ehipto. Ito ang Saudi Arabia. Sa banda rito ang Iran at Iraq. Ito ang Syria at sa banda rito ay ang Turkey. Ito ang pinakagitna ng buong mundo batay sa heograpiya. Kaya ginawa ng Diyos ang gitnang ito bilang lugar kung saan igagawa niya ang kanyang balak. Gaya ng ipinaliwanag ko na ibigay na itong mundo sa dyablo. Dati, naibigay ito kay Adan pati ang utos na pamahalaan ito. Pero lubusan itong nahulog sa mga kamay ng dyablo. Nabasa natin ang tungkol dyan sa Lucas Kabanata 4, di ba? Kaya, gumawa ng balak ang Diyos na sa pamamagitan noon, babawiin niya itong mundo sa kamay ng dyablo. Upang maisagawa itong plano, kailangan muna niyang pumili ng lugar. Ito ang magiging himpilan niya, wika nga. Dito yun. Tapos, pumili siya ng isang bansa at gumawa ng plano para sa kasaysayan ng bansang yun. Sa pamamagitan ng bansang ito, isisilang si Jesus. At balak ng Diyos na mabawi ang mundo sa kamay ng dyablo sa pamamagitan din nitong Jesus. Sa mga ninuno ng mga Israelita, may isang lalaki na nagngangalang Abraham. Dating naninirahan sa Ur ng mga Kaldeo si Abraham. Kung titingnan ninyo itong mapa, makikita ninyo rito ang Persian Gulf. Ito ang Iraq. Maraming kaguluhan sa lugar na ito at ilang taon na ang lumipas, ito rin ang lugar ng giyera sa Gulpo. Bakit sumiklab ang giyera sa Gulpo? Sumiglab ito dahil tinangka ni Saddam na sakupin ang Kuwait. Bunga nito, sumiklab ang giyera sa Gulpo. Alam ito ng lahat. Pero nang panahong yun, sinabi ni Saddam na dating bahagi ng kanyang bansa ang Kuwait. Totoo talaga ito. Dati, matagal ng panahon, bahagi ng sinaunang kaharian ng Babylonia ang Kuwait. Ito ang Persian Gulf. Hindi nagtagal, nahati ang lugar ng Babylonia at natatag ang bansang Kuwait. Mayaman sa langis ang Kuwait kaya tinangka itong sakupin ng Iraq upang agawin ang langis. May napakahalagang papel na gagampanan itong Babylonia sa kasaysayan ng Biblia. Napakahalagang papel na gagampanan pero hindi ko matatalakay itong lahat dahil sa oras. Ang Baghdad ang kapital ng Babylonia. Dito itinayo ang Tore ng Babel. At narinig ko noon na may pagtatangka na buuin muli itong tore. Sa lugar na ito kung saan si Abraham, ang ninuno ng mga Israelita, ay naninirahan. Dito unang nanirahan si Abraham. Nanirahan siya sa sinaunang Babylonia. Pero tinawag siya ng Diyos at sinabing lisanin niya itong lugar at magtungo sa lupaing ituturo niya sa kanya. Ang lupaing iyon ay ang lupain ng Israel. Tinawag ng Diyos si Abraham palabas ng kanyang bayan at dinala siya sa lupain ng Israel dahil binalak niyang isagawa ang kasaysayan ng kanyang mga piniling tao rito. Balak niyang itatag ang kasaysayan ng kanyang mga piniling tao upang kalaunan maisisilang si Jesus dito sa mundo sa pamamagitan nitong mga piniling tao. Ang kasaysayan ng mga piniling tao, ang kasaysayan ng mga Israelita, gaya ng itinala sa Lumang Tipan, ay talagang napakahalagang paksa at kailangan talaga nating pag-aralan ng mas maigi. Napakahalaga ang kasaysayan ng mga Israelita sa pag-uunawa sa Biblia. Inilalarawan sa mga kabanata 1 hanggang 11 ng Aklat ng Henesis ang paglikha ng ating mundo. Tapos sa kabanata 12 hanggang sa pinakahuli ng Henesis, karamihan dito ay mga tala ng kasaysayan ng mga Israelita. Kaya, nang unang tawagin ng Diyos si Abraham, hindi talaga alam ni Abraham kung saan ang huli niyang patutunguhan. At sa sandaling panahon, humantong siya sa paninirahan sa Haran, nasa ngayon ay ang kasalukuyang Turkey. Kalaunan, narinig niyang muli ang tinig ng Diyos at dinala siya sa lupain ng Israel kung saan siya naninirahan habang buhay. Nang panahong yun, natural, hindi pa yun tinatawag na lupain ng Israel, pero sa lugar na yon, nag-uumpisang mahayag ang kasaysayan ng mga Israelita.
Hindi pa nabuo ang kasaysayan ng mga Israelita bilang isang bansa noong panahon ni Abraham. Nang panahong yun, sariling pamilya lang ni Abraham ang naroon. Ang katagang ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob ay paulit-ulit nating makikita sa Biblia. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, anak ni Abraham si Isaac, at anak naman ni Isaac si Jacob. Itong tatlong lalaki, sina Abraham, Isaac at Jacob, ang mga ninuno ng mga Israelita. Bakit tinatalakay ng Biblia ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob? May napakalalim na kahulugan ng katagang ito. Ang Diyos ni Abraham ang naging Diyos ni Isaac matapos mamatay ni Abraham. Ang Diyos ni Isaac ang naging Diyos ni Jacob matapos mamatay ni Isaac. At tapos, ang Diyos naman ni Jacob ang naging Diyos ng Israel ng mga Israelita bilang isang bansa. Kaya, ang Diyos ni Abraham ay naipasa o naipamana sa pamamagitan na Isaac at Jacob sa mga Israelita bilang isang nasyon. Ipinapakita nito ang katotohanan na isinasagawa ng Diyos ang kanyang gawain, isinasagawa ang kanyang balak sa pamamagitan nitong isang bansa ng mga Israelita, ang mga piniling tao. Inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mundo sa pamamagitan ng bansa ng mga Israelita. At kaya, kung titingin tayo sa kasaysayan ng mga Israelita at pag-aaralan itong kasaysayan ng maigi, malalaman natin ng malinaw na inihahayag ng Diyos ang kanyang balak at makasisiguro na buhay talaga ang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga para sa atin na pag-aralan ang kasaysayan ng mga Israelita sa pamamagitan ng Biblia. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral sa kasaysayan ng bansang Israel. Kung napanood na ninyo ang pelikulang The Ten Commandments, tiyak na matatandaan ninyo na bumaba ng Ehipto ang mga Israelita at nanirahan doon. Hindi ko balak na talakayin ito ng maigi ngayon. Matapos nilang manirahan sa Ehipto ng halos 400 taon, isang lalaki na nagngangalang Moises ang lumitaw sa eksena at sinimulang pamunuan ang mga Israelita upang mapalaya sila sa pagkaalipin. Ito ang Ehipto, at inakay ni Moises ang mga Israelita palabas ng Ehipto sa kasukalan, pagtawid sa Ilog Jordan tungo sa lupaing tinatawag natin ngayong Israel. Bakit iniligtas ng Diyos ang kanyang mga tao mula sa kamay ng mga taga-Ehipto ng panahong iyon? Dahil nais ng Diyos silang dalhin sa lupain ng mga Palestino upang sakupin ang lupain at magtatag doon ng kaharian ng Israel. Ito ang dahilan kaya ito ginawa ng Diyos. Makikita natin sa ating sarili mula sa pananaw ng kasaysayan kung totoo ba ito o hindi. Kahit ngayon, pinag-uusapan natin ang lupain ng Palestino. Hinati itong lupain kaya may mga Israelita na naninirahan sa isang bahagi at mga Palestino naman sa kabila. Sa Biblia, tinukoy ang lupain ng Palestino bilang lupain ng mga Pilisteo. Tinawag itong lupain ng mga Pilisteo at ang mga Israelita at mga Pilisteo o Palestino ay pinaglalabanan itong lupain ng may 3,500 taon na. Ang mga Palestino o mga Pilisteo ang talagang naninirahan doon. Nang unang marating ni Abraham itong lugar, naninirahan na roon ang mga Pilisteo. At kalaunan, inakay ni Moises ang mga Israelita palabas ng Ehipto at dinala sila sa lupaing ito. Ang mga Pilisteo at iba pang mga lipi ay naninirahan pa roon. Naninirahan doon ang 7 lipi ng mga Amoreo. Subalit, dumating ang mga Israelita at pinalayas ang mga Amoreo. Sinakop nila ang ilang bahagi ng lupain at doon nila itinatag ang bayan ng Israel. Pero hanggang ngayon, may labanan pa rin para sa lupaing ito, kahit ngayon sa eksaktong lugar na yun. Ang mga Hudyo na nagbalik sa Israel mula sa lahat ng sulok ng mundo ay binawi ang kanilang lupain mula sa mga Palestino noong 1967 na kilala na Six-Day War. Sa kasalukuyan, naninirahan pa rin ang mga Palestino sa Gaza Strip at sa lugar na malapit sa Jericho sa may kanlurang baybayin ng Ilog Jordan. Naninirahan sa lugar na iyon ang mga Palestino pero hindi sila pinapayagang magkaroon ng anumang mga sandata at ang usapin na kung bibigyan ba sila ng kalayaan o hindi na labis nilang hinahangad
ay isa pa ring nananatiling katanungan. Kahit ngayon, patuloy pa rin ang labanan at isa itong labanan na 4,000 taon na. Kung pag-iisipan ninyo ito sandali, makikita ninyo na totoong lahat itong kasaysayan. Lahat ng mga pangyayari na itinala sa Biblia ay totoo batay sa kasaysayan. Oras lang ang kulang kaya hindi natin maisa-isa itong lahat ngayon. Hindi lang basta isinulat ang Biblia nang hindi muna pinag-iisipan. Totoong naganap ang lahat ng mga pangyayari na itinala rito. Kahit ngayon, patuloy pa rin ang labanan ng mga Palestino at mga Israelita at nagpapahiwatig ito na maaring lumaganap sa iba't ibang panig ng mundo itong labanan. Dumako tayo ngayon sa Biblia. Levitiko Kabanata 26. Levitiko Kabanata 26. Talata 27. Levitiko Kabanata 26, talata 27. At kung sa lahat ng ito ay hindi ninyo ako pakikinggan, kundi kayo'y sasalangsang sa akin, ay sasalangsang ako sa inyo na may kapusukan. At parurusahan ko kayong makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. At kakanin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki, at ang mga laman ng inyong mga anak na babae ay inyong kakanin. At sisirain ko ang inyong matataas na dako, at aking wawasakin ang inyong mga larawang araw, at itatapon ko ang inyong mga bangkay sa mga katawan ng inyong mga Diyos-Diyosan, at kapupuutan kayo ng aking kaluluwa. At gagawin kong giba ang inyong mga bayan, at gigibain ko ang inyong mga santuaryo, at hindi ko na sasamyuin ang amoy ng inyong mga may amoy na masarap. At gagawin kong ilang ang lupain at pagtatakhan ng inyong mga kaaway na tumatahan doon. At kayo'y aking pangangalatin sa mga bansa at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo. At ang inyong lupain ay magiging isang ilang at ang inyong mga bayan ay magiging sira. Ano ang ibig sabihin nitong lahat? Tingnan natin sandali itong mapa. Nakikita ba ninyo itong pulang guhit dito? Ito ang pinakababa ng Sinai Peninsula. Dito matatagpuan ang bundok ng Sinai. Ang mga Israelita sa ilalim ng pamumuno ni Moises ay naglakbay patimog hanggang sa narating nila ang bundok Sinai at dito nila natanggap ang kautusan o ang 10 utos. Ito ang dahilan kung bakit tinawag na The Ten Commandments ang pelikula. Tinanggap ng mga Israelita ang kautusan o ang 10 utos at sinabihan sila ng Diyos na tuparin nila ang mga utos pagpasok nila sa lupaing ibibigay niya sa kanila. Kailangan sundin nila ang mga utos ng Diyos. Subalit, kung hindi nila susundin ang mga utos ng Diyos, kundi piliin suwayin ng Diyos at maghimagsik laban sa Kanya, may nakalaan na matinding parusa para sa kanila. Merong 4 na iba't ibang uri ng kaparusahan ang nakalista sa siping ito na kababasa pa lang natin. Tukol sa unang kaparusahan, sinasabing, at kakanin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki at ang mga laman ng inyong mga anak na babae ay inyong kakanin. Ang pangalawang parusa ay ang lupain kung saan naninirahan ang mga Israelita ay magiging kasukalan. Magiging isa itong ganap na disyerto. Ang ikatlong parusa ay palalayasin ang mga Israelita mula sa lupain kanilang tinitirhan at makakalat sa buong mundo. Ikakalat sila sa iba't ibang dako ng mundo at magiging mga taong walang bansa. Ang ika-4 na parusa ay bubunot ang Diyos ng tabak para sa kanila. Ibig sabihin na saan man sila magpunta, papatayin sila. Sa pamamagitan ng mga Israelita, sa bansang pinagbigyan nitong mga kautusan na nais gumawa ng Diyos. Pagkatapos nito, pumasok sa lupain ng Kanaan ang mga Israelita. Nanirahan sila roon ng napakaraming taon, itinatag ang kanilang kaharian, at sumunod ang magugulong mga pangyayari
hanggang sa nadala si Jesus dito sa mundo sa pamamagitan din nitong bansang Israel. Subalit ang nangyari, tinanggihan ng mga Israelita si Jesus. Pinatay nila, ipinapako siya sa krus. Sa paggawa nito, kinakalaban nila ang Diyos. Tingnan ang sinasabi rito sa talata 28. Ay sasalangsang ako sa inyo na may kapusukan. Talata 27. At kung sa lahat ng ito ay hindi ninyo ako pakikinggan, kundi kayo'y sasalangsang sa akin. Sinabi ng Diyos na kung sila ay sasalangsang sa Kanya, kung sila'y lalabag, sila ay parurusahan. At sa talata 29, at kakanin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki, at ang mga laman ng inyong mga anak na babae ay inyong kakanin. Paano mangyayari ito? Sa pagpatay kay Jesus, sa pagpapako sa Kanya sa krus, kinakalaban nila ang Diyos. Kaya ang nangyari, sa taong 70 AD, nilipol ang Jerusalem. Nilipol ang buong Israel. Doon nagsimulang mangalat ang mga Israelita sa iba't ibang panig ng mundo. Ilang taon na ang nakalilipas, may isang pelikula na ipinalabas sa telebisyon. Tinawag ang pelikulang Holocaust. Sikat din ito, kaya siguro napanood na rin ng ilan sa inyo. Sa pinakaumpisa ng pelikula, ipinakita na talagang niluluto ng ibang mga Hudyo at kinakain ang mga anak nila. Ipinakita lang ito sandali, kaya duda ako kung maraming tao ang nakapansin. Pero may nakapagsabi sa akin tungkol dito, kaya inabangan ko talaga. Ang kahindik-hindik na eksenang yun, saglit man ipinakita, ay tumatak ng husto sa isipan ko. Naganap itong nakakatakot na pangyayari dahil sa pag-atake ng mga Romano sa ilalim ni General Tito noong 70 AD. Kinubkob ng mga Romano ang Jerusalem sa loob ng 5 buwan. Nasa mataas na burol ang Jerusalem. Umabot ito sa taas na 2,500 feet above sea level. Kaya nang mapaligiran ng mga tropang Romano ang syudad, ganap na nahinto ang supply ng pagkain sa loob ng syudad. Sa loob ng 5 buwan, walang panustos ang makakarating sa kinubkob na syudad. Kaya ano sa palagay ninyo ang nangyari? Basta na lang mamamatay sa gutom ang ilang tao. Pero pinatay talaga ng iba ang kanilang mga anak at niluto at kinain ang kanilang mga laman. Totoong nangyari ito. Pagkatapos noon, ikinalat sa buong mundo ang mga Israelita gaya ng sinasabi rito sa sipi. Hindi lang sila ikinalat sa buong mundo, pinagpapatay sila. Walang awa silang pinagpapatay. Sa ikalawang digmaang pangdaigdig, 6 na milyong mga Hudyo ang pinagpapatay ng mga Nazi. Natural, masasabi ninyo na nangyari ito dahil sa katauhan ni Hitler o dahil sa kanyang pagkabaliw, subalit hindi katanggap-tanggap na ito lang ang mga dahilan. Kung titingnan niyong muli kung ano ang nakasulat sa Biblia matagal ng panahon, makikita ninyo na sinabi ng Diyos na pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo. Sinabi ng Diyos na papatayin sila, at nangyari nga eksakto sa sinabi ng Diyos na mangyayari. Naganap itong nakakatakot na pangyayari upang matupad ang mga hula sa Biblia. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, naranasan natin ang 2 matitinding digmaan, ang una at ikalawang digmaang pandaigdig, pero sinasabi ng Biblia na magkakaroon pa ng mas maraming digmaan. Ayon sa nalalaman ko, daranas itong mundo ng 2 pang matitinding gyera, at pagkatapos noon, tila magwawakas na ang daigdig. Subalit, itong mga digmaan ay hindi lang basta mga nagkataon. Nangyari itong lahat ng ayon sa balak ng Diyos, gaya ng pagkakaayos niya rito sa Biblia. Kaya hindi lang basta nagkaganoon ang mga pangyayari sa kasaysayan. Tingnan ko anong sinasabi rito. Sa talata 32, at gagawin kong ilang ang lupain. Sinabi ng Diyos na gagawin niyang ganap na disyerto ang lupain ng Israel. Wala tayong panahon ngayon para tingnan itong lahat sa Biblia sa ngayon, kaya ipapaliwanag ko na lang kung ano ang nangyari. Nanggaling ang mga Israelita rito hanggang dito,
at nagtapos sila rito. Ito ang hangganan ng lupain ng Kanaan. Nang makarating ang mga Israelita sa hangganan ng lupain ng Kanaan, pumili si Moises ng 12 tao, isa sa bawat 12 lipi, at sinugo sila para manmanan ang lupain. Sinabi niyang subaybayan nila ang lupain. Kaya umalis sila ayon sa kanyang utos, at nang sila'y bumalik, nagdala sila ng napakalaking bungkus ng ubas na 2 tao ang nagtulong para mabuhat na nakabitin sa tikin. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, napakataba ng lupa ng Kanaan ng panahong yun. Maaring medyo kalabisan ito, subalit, maaring halos kasing laki ng mga itlog ng manok ang mga ubas at lumalaki sila sa naglalakihang kumpul sa puno. Kaya nang bumalik ang mga nagmanman dala ang mga ubas, 2 tao pa ang kailangan para lang mabuhat ang isang kumpul. Ganito kataba ang lupa noon. Ganyan ang lupa na ibinigay sa mga Israelita para sakahin. Kaya nang manirahan ang mga Israelita sa Kanaan, naging masagana ang mga sakahan nila at nakakain sila ng masasarap na prutas na sila mismo ang nagtanim. Ganito kataba ang lupa dati. Pero, gaya ng sinasabi rito, itong lupain ay naging disyerto. Nangyari talaga ito. Matapos malipol ang Jerusalem noong 70 AD, paunti-unti nawala ng pakinabang ang lupain ng Israel. Ang dahilan bakit nawalan ito ng pakinabang ay dahil hindi na umuulan doon. Unti-unti, humina ng humina ang ulan. Mga ilang taon na ang nakararaan, nagkaroon ng matinding tagtuyot sa California. Ilang beses lang umulan noong winter at hindi na muling umulan sa loob ng taong yun. Nang una kong mapuntahan ang States, nakatingin ako sa labas ng bintana ng eroplano at habang nakatingin pababa, ng oras na yon, dinadaanan namin ang Sacramento at tag-init noon. Napansin ko na madilaw na kulay ang mga bundok. Nakakapagtaka. Kaya kalaunan, may pinagtanungan ako tungkol dito at sinabi niya na ganoon yun dahil hindi gaanong umuulan. Hindi umulan doon noong tag-init pero umuulan naman noong winter at tapos lumalaki ang mga damo at nagiging berde ang lahat. Kahalintulad, halos hindi umuulan sa Israel laban sa kaunting patak kapag winter. Kaya dahil sa kakulangan sa ulan, paunti-unti, naging tuyo at disyerto ang lugar. Naging disyerto lahat ang lupain. Alam ba ninyo kung bakit ito nangyari? Dahil sinasabi ng Diyos dito sa Biblia na parurusahan niya ang mga Israelita ng ganito kung hindi susunod sa Kanya at kung sila ay sasalansan sa Kanya. Ilang beses na ako nakarating sa Germany. Sa timog ng Germany, may isang malaking syudad na tinatawag na Munich. Walang duda na naaalala ninyo ang Olympics na ginanap doon. Malapit lang sa Munich, may isang maliit na bayan na tinatawag na Dachau. Marahil, pamilyar na sa inyo ang pangalang Dachau. Naroon ang kampong bilangguan ng mga bihag noong giyera. Nagpunta ako roon para tingnan ang mga labi ng bilangguan at nakita ko roon ang mga gas chambers na ginamit sa pagpatay ng 100,000 mga Hudyo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Makikita rin ninyo ang mga pugon na ginamit para sunugin ang mga bangkay. Pinuntahan ko rin ang isang parehong lugar sa Linz sa Austria. Kaya makikita natin na ang lahat ng sinasabi rito ng Biblia ay totoong nangyari. Pinagpapatay sila, naging disyerto ang kanilang lupain, nagkalat sila sa buong mundo, naglaho ang sarili nilang bansa, at kinain nila ang laman ng kanilang mga anak. Hindi nagsisinungaling ang Biblia. Totoo ito. Dumako tayo sa ibang sipi ng Biblia. Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 21. Sa Bagong Tipan. Lucas, Kabanata 21. Babasahin ko mula talata 29. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy.
Pagka nangagdadahon na sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Tingnan ito ngayon. Sinasabi na may binanggit siyang parabola sa kanila. Ang parabola ng dalawang uri ng puno, yung isa puno ng igos, yung isa naman ang lahat ng mga puno. Pagka nakakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Kapag winter, karamihan sa mga puno ay mukhang mga patay. Natutuyo ang lahat ng mga dahon at namamatay. Pero pagdating ng summer, mag-uumpisa na namang mamukadkad ang mga puno at magsusulputan na ang mga dahon. Sinabi ni Jesus, pagka nakakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Alam ba ninyo kung ano ang tinutukoy rito? Kumakatawan sa bansang Israel ang puno ng igos. Ginamit ang puno ng igos upang sumagisag sa Israel. May kanya-kanyang pambansang puno ang maraming bansa sa mundo. Tatanungin ko kayo, alam ba ninyo kung ano ang pambansang puno ng Pilipinas? Ang Nara. Ang Nara ang pambansang puno ng Pilipinas at ang pambansang puno naman ng Israel ay igos. May kanya-kanya rin mga pambansang puno ang iba pang mga bansa sa mundo. Kaya, kasama rin ang Nara rito kapag sinasabing lahat ng mga puno. Sa nakalipas, nawala rin sa mga Koreano ang kanilang bansa sa loob ng 36 na taon. Maikukumpara ninyo ito sa mga dahon kapag winter na basta na lang nalalaglag at hinahangin. Kapag binabanggit dito ang tukol sa lahat ng nagkakadahong mga puno, tinutukoy nito ang lahat ng mga bansa rito sa mundo na nagkakaroon ng kalayaan at kasarinlan. Noong ikalawang bahagi ng 20th century, nasaksihan natin ang bawat bansa na nagkakaroon ng kalayaan. Nagdadahon silang lahat. Sa ngayon, lagpas na sa 190 ang mga bansa sa mundo. Napalaya na ang bawat bansa mula sa sumakop sa kanila noon at natanggap nila ang kanilang kalayaan. Pero bago natapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig, meron lang halos 60 mga bansa sa buong mundo. Merong halos 60 malalayang bansa lang, pero ngayon, 3 beses na mas marami pa sa 190. Hindi ako ganong sigurado. Masdan ninyo ang mga puno. Nagkaroon ng dahon ang lahat ng mga puno, at tapos naroon ang puno ng igos. Ang Israel ang puno ng igos. 1,900 taon na ang nakalilipas na wala sa ibabaw ng lupa ang bansa ng Israel. Pag-isipan nyo ito. Paano mapapanumbalik ang isang bansa na nawala na ng halos 1,900 taon? Ipagpalagay na nalipol ang Pilipinas 1,900 taon na ang nakalilipas at nakalat tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Sa palagay ba ninyo ibabalik pa tayo sa ating lupain? Noon, maraming Koreano ang pumunta sa Japan para manirahan. May kilalang bayan sa Japan na tinatawag na Nara. At ang dahilan kung bakit ito tinawag na Nara ay dahil maraming Koreano ang pumunta roon para manirahan at ito ang ibinigay nilang pangalan. Nara ang salita ng Koreano ng bansa at iniisip ng mga Koreanong naninirahan doon na itong lugar ang kanilang bansa. Nalaman ko na kahit papaano, buhay pa rin ang kaugaliang Koreano sa lugar na yun. Subalit, kahit ang Korea ang katutubo nilang bansa, ang mga Koreano roon ay hindi na bumabalik. Nang atakehin ng mga Hapon ng Korea noong 1592, maraming Koreano ang nabihag at dinala sa Italia. Naging Italian national sila at kahit sila may hindi na nagbalik sa Korea. Parang hindi na gustong bumalik sa Korea ng mga Koreanong naninirahan sa ibang bansa. Ilang beses na ako nakapunta sa Amerika at nakilala ko ang maraming pangalawa at pangatlong salinlahi ng mga Koreanong nakatira roon. Ang ikatlong salinlahi ng mga Koreano ay tuluyan na naging Amerikano at kahit yung nasa ikalawang salinlahi, kaunti lang ang nakapagsasalita ng husto ng Koreano. Kung bata pa sila nakarating sa Amerika o kung doon sila ipinanganak, kadalasan hindi na sila nagsasalita ng Koreano, English na lang. Kaya madalas kong pinapayuhan ng mga magulang nila na turuan sila ng salitang Koreano. Dahil ang diwa ng isang bansa ay nasa kanyang wika at kung makalimutan ng mga bata ang kanilang wika, mawawala sa kanila ang diwa ng kanilang bansa. Kinalimutan nila ang mga paniniwalang Koreano pati ang paraan ng pag-iisip ng isang Koreano.
Kaya parati kong sinasabihan ang mga magulang na Koreano sa ibang bansa na turuan ang kanilang mga anak ng salitang Koreano. Kaya sa palagay ba ninyo, bigla na lang magsisibalik sa kanilang bansa matapos ang 1,900 taon ang mga Koreanong naninirahan sa ibang bayan? Hindi. Subalit, tingnan ninyo ang kaso ng mga Israelita. Kahit matapos ang 1,900 taon, hindi pa rin sila ganap na nakiisa sa ibang mga nasyonalidad. Basta lang sila nanirahan sa mga bansang iyon at kalaunan, nagsimula na silang magsibalik sa kanilang lupain. Nakabasa ako ng ilang mga aklat na tumatalakay sa pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel. Bago maganap ang ikalawang digmaang pangdaigdig, itinatag ang Zionist movement at binuo na may layuning ibalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain at magtatag ng isang malayang bansa ng mga Hudyo. Ang kilalang eskolar na si Theodor Herzl ang isa sa mga tumulong sa kilusang ito. Katunayan, siya ang nagtatag ng kilusan. Mga 70 taon na ang nakalipas, nagumpisang magsibalik ang mga Hudyo sa bayan nila. Kaunti lang ang dumating nung una, pero ngayon, napakaraming bilang ng mga Hudyo ang bumalik at inari nila ang lupain. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, nag-umpisa nang magdahon ang puno ng igos. Tingnan muli ang sinasabi rito. Babasahin ko mula talata 29. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Pagka nangagdadahon na sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Tatanungin ko kayo, nakita ba ninyo itong nangyayari o hindi? Nakita ba ninyong nangyari o hindi? Kung iniisip ninyo sa sarili, hindi naman nakita ng mga mata ko, bakit hindi kayo lumipad patungong Israel at tingnan? At sa palagay ko, ay makikita ninyo ng napakalinaw. Bakit ba napakarami ngayon ng problema sa mundo tungkol sa Israel? Nagkaroon ng kalayaan ng Israel noong 1948 at natanggap din sila bilang kasapi ng United Nations. Pero, bakit napakarami ng usapin tungkol sa maliit na bansang ito? Dahil ang mga nangyayari sa Israel ay ang mga pangyayari na itinala sa Biblia tungkol sa kasaysayan ng mga piniling tao ng Diyos. At malaki ang kinalaman nitong mga pangyayari sa mga nangyayari sa mundo. Ano ang ibig sabihin nitong lahat? Sinasabi ng Biblia, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagbubuo muli ng bayan ng Israel ay ang katibayan na paparating na sa katapusan ang ating mundo at malapit na ang kaharian ng Diyos. Hindi mapagdududahang katibayan. Hindi ko alam kung ano ang pinapangarap ninyo sa hinaharap. Marahil, umaasa kayo na kikita kayo ng maraming pera, mamuhay ng maayos, at magkaroon ng masayang buhay. Subalit, dapat ninyong tandaan na nagpapatuloy pa rin ang kasaysayan sa dati at palagian itong takbo, at mula sa mga kaganapan sa kasaysayan, makikita natin ng malinaw na papalapit na sa katapusan ang ating mundo at malapit na ang kaharian ng Diyos. Ano sa palagay ninyo ang pinagkakabuhayan ninyo? Balisa man kayo, kahit pinipilit ninyong mabuhay ng ayon sa sarili ninyong lakas, ganoon pa rin ang takbo ng kasaysayan ng ayon sa balak ng Diyos. Gaano man kayo kalakas o makapangyarihan sa akala ninyo, walang sino man ang makakapagpigil sa balak ng Diyos na matupad ng husto. Kung ganoon, yamang alam natin itong katotohanan, hindi ba dapat na pagsisikapan natin na makasali tayo sa balak ng Diyos? Tingnan ang sinasabi sa kasunod. Talata 32. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Sino ang may kapangyarihang magsabi ng ganito? Ang langit at ang lupa ay lilipas,
Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang lahat ng bagay ay lilipas ayon sa aking mga sinabi. Lilipas ang lahat gaya ng sinabi niya. Kapag naharap ang ating sarili sa ganitong kalagayan, saan tayo lalagay? Anong uri ng tao dapat tayo maging? Kailangang ihanda natin ang ating mga sarili upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang pinakaimportanteng bagay na kinakaharap ninyo ngayon. Mas mahalaga pa ito kaysa sa pag-aalala tungkol sa kung ano ang kakainin ninyo. Mas mahalaga pa kaysa kung ano ang isusuot ninyo. Mas mahalaga pa kaysa pagpapakasal o paghahanap ng magandang trabaho. Kailangan kayong maging handa. Dumako tayo muli sa Lumang Tipan at sa Aklat ng Jeremias. Jeremias, Kabanata 30. Sa Lumang Tipan. Jeremias, Kabanata 30. Jeremias, Kabanata 30, babasahin ko mula talata 1. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, ganito ang sinasalita ng Panginoon ng Diyos ng Israel na nagsasabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. Sapagkat narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking ibabalik na mula sa pagkabihag ang aking bayang Israel at Huda, sabi ng Panginoon, at aking pababalikin sila sa lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang at kanilang aariin. Mga salita ito ng Diyos na sinabi sa propetang nagngangalang Jeremias, 2,500 taon na ang nakalilipas. At tingnan kung ano ang sinasabi. Ang Panginoon o Jehovah ang pangalan ng Panginoon ng Israel. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi. Ang Diyos mismo ang nagsalita sa pamamagitan ng pagpapahayag kay propeta Jeremias. At sinabi niya kay Jeremias na isulat ang kanyang mga salita, at kaya nababasa natin ngayon itong mga salita na itinala niya. Sa talata 3 sinasabing, sapagkat narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking ibabalik na mula sa pagkabihag ang aking bayang Israel at Huda, sabi ng Panginoon, at aking pababalikin sila sa lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang at kanilang aariin. Ginawa itong hula 2,500 taon na ang nakalilipas at ngayon nagsibalik na ang mga Israelita sa kanilang bansa at patuloy na nagsisibalik. Sinasabi rito na aariin nila ang lupain. Noong 1967, sumiklab ang ikatlong digmaan sa gitnang silangan. Kalimitan tinutukoy ang gerang yun na Six-Day War. Nagsimula ang digmaan sa gitnang silangan matapos lumaya ang bansang Israel noong 1948 at naghimagsik ang mga nakapaligid na mga bansang Arabo bilang pagtutol sa kalalaya pa lang nakalapit bansa. Nanalo lagi ang Israel matapos ang una at ikalawang digmaan sa gitnang silangan at pagkatapos sumiklab naman ang ikatlong digmaan. Nang panahong iyon, determinado ang kampo ng mga sundalong Arabo na itaboy ang mga Israelita sa Mediterranean Sea. Katakatakaman, natapos ang digmaan sa loob ng 6 na araw at pumasok lang ang mga tropang Israelita at inukupa ang buong lupain ng mga Palestino. Sinakop nila ang buong lupain ng mga Palestino hanggang sa Sinai Peninsula. Katunayan, nang lumaon, ibinigay nila sa Ehipto ang Sinai Peninsula. Kaya nang panahong iyon, sinakop nila ang kanlurang baybayin ng Ilog Jordan, pati ang Gaza Strip. Pumasok lang sila at nasakop na nila ang buong lugar. Ito ang ibig sabihin kapag sinasabi rito sa talata 3, at kanilang aariin ang lupain. Pag-isipan ito. Nangyari ba ang mga bagay ng ayon sa mga hula 2,500 taon na nakararaan o hindi?
Ngayon, tingnan ang Kabanata 31. Jeremias, Kabanata 31, talata 8. Narito, aking dadalhin sila mula sa lupaing hilagaan at pipisanin ko sila mula sa mga kahuli-hulihang bahagi ng lupa at kasama nila ang bulag at ang pilay at ang buntis at ang nagdadamdam na magkakasama. Malaking pulutong na magsisibalik sila rito. Sila'y magsisipar ritong may iyakan at may mga pamanhik na aking papatnubayan sila. Akin silang palalakarin sa tabi ng mga ilog ng tubig sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran, sapagkat ako'y pinakaama sa Israel at ang Ephraim ang aking panganay. Tingnan ito. Sa talata 8 sinasabing, narito, aking dadalhin sila mula sa lupaing hilagaan at pipisanin ko sila mula sa mga kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Hindi ba't kakaiba itong isulat? Ang hilagaang lupain dito ay tumutukoy sa Russia. Ang pinakamalayong bansa na nasa hilaga ng Israel ay Russia. Nakapagtataka, marami mga Israelita ang tumulak sa Russia at nanirahan doon. Maraming mga Hudyo ang naninirahan sa Russia, pero bakit sila napunta roon? Sa panahon ng Rebolusyong Komunista, ang Rebolusyong Bolshevik, maraming mga Hudyo ang nanirahan sa Russia at sinasabi na ang ilan pa nga sa kanila ang nagpakana ng revolusyon. Nang lumaon, namuno si Stalin at maraming mga Hudyo ang ipinapatay. Kaya bago na panumbalik ang Israel, daang libo ng mga Hudyo ang naninirahan sa Soviet Union o Russia gaya ng tawag dito ngayon. Subalit, kahit na panumbalik na ang Israel, hindi pa rin pinayagang magsibalik sa kanilang bayan ang mga Hudyong Ruso dahil marami ang mga siyentipiko sa kanila. Sobrang taas na mga immigration taxes ang ipinataw sa kanila ng gobyerno ng Soviet. Kailangan magbayad ng higit sa 10,000 dolyar ang mga siyentipiko at 1,000 dolyar naman para sa mga ordinaryong tao. Pinayagan nilang umalis ang mga tao kung mababayaran nila itong halaga, pero ilan lang ang nakakapagbayad. Pero di kawasay, ilang taon na ang nakalipas, iminungkahi ni Gorbachev ang bagong perestroika policy. Kakaiba talagang patakaran. Totoo na nagdulot ng malatunay na himagsikan ng kanyang perestroika policy at isang makabagong kalayaan ang dinanas ng buong bansa. Pero sa katunayan, ang pinakamahalagang epekto nitong bagong patakaran ay naging malaya ng makabalik ang mga Hudyo sa kanilang bayang sinilangan. Ibig sabihin ng bagong patakaran na malaya ng makabalik ang mga Israelita sa kanilang bayan. Kung ganoon, tingnan ang sinasabi rito. Aking dadalhin sila mula sa lupaing hilagaan at pipisanin ko sila mula sa mga kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Ang mga Israelitang naninirahan sa Soviet Union ay kahit ngayon ay nagsisibalik sa kanilang lupain. Nagsisibalik pa rin. Hindi ba't ito ang sinasabi ng Biblia? Tingnan ngayon ang Jeremias, Kabanata 16. Kabanata 16. Jeremias, Kabanata 16, talata 14. Kaya't narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi nasasabihin pa, buhay ang Panginoon na nag-ahon ng angkan ni Israel mula sa lupain ng Ehipto, kundi buhay ang Panginoon na nag-ahon ng mga anak ni Israel mula sa lupain ng hilagaan at mula sa lahat ng lupain na kinatabuyan sa kanila. At akin silang ipapasok uli sa kanilang lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang. Kadalasan, hindi pa lubos na nauunawaan ng mga tao ang kahalagahan nitong mga salita. Para sa mga Israelita, 3,500 taon nang nakalilipas, may isang dakilang panahon ng pagsasaya. Katulad din ng pagsasaya sa Korea nang pinalaya sila mula sa pananakop ng mga Hapon. Ang Agosto 15 ang araw na lumaya kami mula sa mga Hapon at naging pambansang pagdiriwang iyon para sa amin.
Pinag-uusapan namin ang 815 Liberation, ang araw kung kailan ang mga Israelita sa pamumuno ni Moises ay napalaya mula sa pagkaalipin ng Ehipto noong nakalipas ay inalala sa pamamagitan ng isang pista. Ang pistang iyon ay ang pista ng Paskwa. Ang pista ng Paskwa ang pinakadakilang pista sa lahat ng mga pista ng mga Hudyo. Mga ilang taon nang nakalipas, nagkaroon ako ng pagkakataong makapaglakbay sa bus mula Israel hanggang Ehipto. Sa okasyong iyon, napakarami mga Israelita ang nakasakay sa bus. Katagalan, natuklasan ko na nataon pala sa pista ng Paskwa ang paglalakbay ko at yamang napalaya ang mga Israelita mula sa pagkaalipin ng Ehipto, itong mga Israelita ay papunta sa Ehipto upang ipagdiwang doon ang pista at nagkaroon ako ng pagkakataong makita. Mga kalagitnaan yun ng Abril, nagsama-sama ang mga kasama ko sa paglalakbay at magdamag na nagsisikain, umiinom, nag-uusap at sabay-sabay na nag-aawitan. Uminom sila ng alak at kumain ng espesyal na tinapay na talagang tuyot at walang lasa. Naroon din sila sa hotel na kinaroroonan ko at idinaos nila ang pistang gaya nito sa hotel. Ito ang kanilang pista ng Paskwa. Kapag paparating na ang oras para sa pista ng Paskwa, ipinagdiriwang ito ng mga Hudyo saang sulok man sila ng mundo. Kinakain nila itong tuyo at walang lasang tinapay na walang libadura at nagtitipon at nagsama-sama ng ganito ng halos 1 linggo. Kapag namali kayo sa paglalakbay sa Israel sa ganoong panahon, mahirapan kayo makahanap ng maayos na pagkain. Pero sa ngayon, hindi na itong pista ang dapat na ipagdiwang. Kung titingin kayo rito, makikita ninyo na nabago na ang pista. Talata 14. Kaya't narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi na sasabihin pa, buhay ang Panginoon na nag-ahon ng angkan ni Israel mula sa lupain ng Ehipto, kundi buhay ang Panginoon na nag-ahon ng mga anak ni Israel mula sa lupain ng hilagaan at mula sa lahat ng lupain na kinatabuyan sa kanila. Ilang taon pa lang ang nakalilipas, nagpunta ako sa Germany at nagdaos doon ng isang pagtitipong pang-ebanghelyo. Nang taong yun, nag-imbita rin kami ng panauhing tagapagsalita, isang Aleman na nakilala ko ng kaunting panahon at nagbahagian kami ng aming mga iniisip tungkol sa Biblia. Dumating siya sa aming pagtitipon at nagsalita, higit sa lahat tungkol sa siping ito ng Biblia. Mga ilang taon na siya nagtatrabaho sa isang samahan na nagnanais na tulungan ang mga Hudyong Soviet na makabalik sa Israel. Nangongolekta ang samahan ng salaping pambili ng tiket para sa mga Hudyong nasa Rusya o matulungan sila sa ibang paraan nang sa ganoon makabalik sila sa Israel. Kabilang ang aming panauhing tagapagsalita sa samahang ito. Nabasa at naniwala siya nitong sipi at naramdamang dapat niyang tulungan ang mga Hudyo pagkabalik nila sa Israel ayon dito sa hula. Sinabi niya sa akin na sa panahon ngayon, hindi na tinutupad ng mga tunay na Israelita ang pista ng Paskwa gaya ng ginagawa nila dati. Bagkus, isang pista ang pinananatili nila upang ipagdiwang ang kanilang kalayaan sa hilaga at sa iba pang panig ng mundo. Hindi ko ito mismong narinig mula sa mga Hudyo. Ang kakilala kong Aleman ay chairman ng isang komite na binuo upang matulungan ang mga Hudyo pagkabalik nila sa kanilang bansa at sinabi niya sa akin itong kalakaran ng mga Hudyo. Tingnan na lang ninyo ang detalyeng sinabi ng Biblia. Tandaan na hinulaan ito 2,500 taon na ang nakalilipas at ngayon nakikita natin na talagang nangyayari ito eksakto sa nakasulat. Kaya ano ang sinasabi nito sa atin tungkol sa Biblia? Ang Biblia ay hindi aklat ng mga di matukoy na idea. Totoo ang Biblia. Ngayon, dumako sa aklat ng Isayas. Nauna lang ito sa Jeremias. Isayas, Kabanata 60. Isayas, Kabanata 60, talata 4. Isayas, Kabanata 60, talata 4. Imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nangagpipisan, sila'y nagsisiparoon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay mangagmumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka at ang iyong puso ay titibok at lalaki, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Tingnan ang sinasabi rito. Itinala itong aklat ni Isayas 2,600 taon na ang nakalilipas.
Tinatalakay rin itong talata ang pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang bayang sinilangan. Sinasabing, ang iyong mga anak na lalaki ay mangagmumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. At kung pupunta kayo sa talata 5, makikita ninyo na sinasabing, kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka. Magliliwanag ang mga mukha nilang nakangiti. At maliliwanagan ka at ang iyong puso ay titibok at lalaki, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo. Ano ang ibig sabihin rito kapag sinasabing ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo? Sa lupain ng Israel may dalawang dagat. Ang isa ay ang Mediterranean Sea at ang isa naman dito ay ang Dead Sea. Sa taas, tinatawag natin itong dagat ng Galilea, pero sa katunayan isa itong lawa. Ang dagat dito sa baba ay tinatawag na Dead Sea at ito'y napakaalat kaya walang nabubuhay ni isa mang isda sa tubig nito. Ito ang pinakamaalat na dagat sa buong mundo. Minsan tinatawag din itong Salt Sea. Kakaiba rin itong dagat dahil nagtataglay ang tubig nito ng napakaraming mineral. Nagtataglay ito ng 32% na mineral na mas marami pa ng 10 beses kaysa sa karagatan. Kaya abala ang mga Israelita sa pagpapaunlad nitong lugar upang magamit itong mga natural na yaman at mapakinabangan ng husto. Nagtayo sila ng mga pabrika kung saan hindi lang asin ang nakukuha nila, kundi pati ang napakaraming uri ng lahat ng mga mineral na makikita sa tubig. Chlorides, bromides, magnesium, sodium, at iba pang mga substance. Ito ang mga yaman at kasaganaan ng dagat. May balak din silang gawing solar energy pools ang ilang bahagi ng tubig alat. Isinasagawa na ito kahit papaano at nakakakuha na sila rito ng enerhiya at nagagamit. Ganoon pa man, nasa experimental stage pa lang ang mga balak. Dinidevelop ng Israel itong lugar. Kapag sinasabi ritong ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo, ito ang tinutukoy rito. Hindi pagmamalabis na sabihing ang Dead Sea ang ikinabubuhay ng Israel. Dito matutuon ang pansin ng ibang bansa kapag tinangka nilang sakupin ng Israel sa hinaharap. Pero sa ngayon, abala ang Israel sa pagdedevelop ng Dead Sea upang mapakinabangan nila ang yaman nito. Ngayon, tingnan ang talata 8. Talata 8. Sino ang mga ito na lumalakad na parang alapaap at parang mga kalapati sa kanilang mga dungawan? Tingnan kung ano ang sinasabi rito. Tandaan ninyo, itinala ito 2,600 taon na ang nakararaan. Kung may nagsabi noong nakalipas na 2,600 taong nakalipas na makakalipad ng tao, iisipin ng mga tao na nababaliw na siya. Nababaliw siya, paano makalilipad ang tao? Noon ito, 2,600 taon ang nakalilipas. Kahit nga 200 taon pa lang ang nakalilipas, kung may magsabi na makalilipad ang tao, iisipin ng mga tao na nasisiraan na siya. Kailan ba naimbento ang unang eroplano? Batay sa natatandaan ko, noong 1917. Mga 1917. Kaya unang dumating sa buhay ng tao ang eroplano nang halos 100 taon pa lang ang nakalilipas. Subalit dito, 2,600 taon na ang nakalipas, may taong nagsulat na sino ang mga ito na lumalakad na parang alapaap at parang mga kalapati sa kanilang mga dungawan. Nagbabalikan ang mga Hudyo sa Israel mula sa iba't ibang panig ng mundo at lumilipad sila pabalik sa kanilang lupang sinilangan. Totoo, lumilipad sila pabalik. Katunayan, may inihanda ng ruta pabalik ng Israel na daraanan sa lupa, pero hanggang ngayon, napapaligiran pa rin ang 3 bahagi ng Israel ng mga kalabang bansa at ang Mediterranean Sea naman sa natitirang bahagi. Walang ruta pabalik sa Israel na makararaan sa lupa. Nang una ako makarating sa Israel, lumipad ako mula sa Greece. Kailangan makabalik ang lahat ng mga Hudyo sa kanilang bansa sa pamamagitan ng eroplano. Tingnan ang sinasabi rito sa Biblia. Sa palagay ba ninyo ay gawa-gawa lang ito ng isang tao mula sa kanyang imahinasyon 2,600 na taon ang nakalilipas? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya saang pahina naman ng Biblia kayo tumingin, malalaman ninyo na ito ay totoo.
Dumako tayo sa ibang sipi. Pagkatapos ng Isaias, Jeremias, at tapos Ezekiel. Dumako tayo sa Ezekiel, Kabanata 36. Ezekiel, Kabanata 36. Bago natin ito basahin, ipapaliwanag ko muna ng konti. May isa pa akong mapa rito na ipakikita sa inyo. Ito ang lupain ng Israel. Noon, talagang napakataba ng lupa sa Israel. Nang unang marating ng mga Israelita ang lupain, talagang mabuti ang sakahan. Pero nang tumagal, matapos lisanin ng mga Israelita ang lupain, naging ilang ito, tuluyang walang pakinabang. Ganoon pa man, kakaiban mang sabihin, nang magsibalik muli ang mga Israelita sa kanilang bansa, naging matabang muli ang lupa. Ito ang tinutukoy nitong sipi rito, Kabanata 36. Babasahin ko mula talata 1. At ikaw, anak ng tao, manghula ka laban sa mga bundok ng Israel at sabihin mo, kayong mga bundok ng Israel, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat sinabi ng kaaway sa inyo, aha, at ang dating mga mataas na dako ay aming pag-aari, kaya't manghula ka at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat sa makatuwid bagay, sapagkat kanilang ginawang sira kayo at nadaig kayo sa lahat ng dako upang kayo'y maging pag-aari ng nalabi sa mga bansa at kayo'y nabanggit na mga labi na mga mangdadaldal at masamang ulat ng bayan. Napakaraming bundok sa Israel. Matapos lisanin ng mga Israelita ang kanilang lupain, pumasok naman ang mga hintil at nanirahan doon at hindi na napakinabangan ang buong lugar. Tuluyang walang pakinabang ang buong lupain. Dati mataba ito at nagsisilaki ang mga pananim ng maayos at masagana. Pero ngayon, naging ilang, kaya naging tampulan ito ng paninira at pang-aabuso. Lumaktaw tayo ngayon sa talata 7. Talata 7. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking itinaas ang aking kamay na aking sinasabi, tunay na ang mga bansa na nangasa palibot ninyo, mangagtataglay sila ng malaking kahihiyan. Ngunit kayo, o mga bundok ng Israel, inyong isusupling ang inyong mga sanga at magbubunga sa aking bayang Israel sapagkat sila'y malapit nang dumating. Sapagkat narito ako'y sa inyo at ako'y babalik sa inyo at kayo'y mabubukid at mahahasikan. At ako'y magpaparami ng mga tao sa inyo, buong sangbahayan ni Israel, sa makatuwid bagay siyang lahat. At ang mga bayan ay tatahanan, at ang mga sirang dako ay mga tatayo. Tingnan ito. Nang unang pumasok sa lupain ng Kanaan ng mga Israelita, mataba ang lupa nito. Subalit, nang lisanin nila ang lupain, naging ilang ito gaya ng sinasabi sa hula. At ngayon, na nagsisimula ng magsibalik ang mga Israelita sa lupain, naging mataba muli ang lupa, namumunga ito. Sa palagay ba ninyo ay nagkataon lang ito? Nagkataon lang ba ito? Hindi ba't nangyari ito dahil sa ito'y hinulaan 2005 o 600 taon na ang nakararaan? Ngayon, lumaktaw ulit tayo at tingnan ang talata 34, Kabanata 36, talata 34. At ang lupain na naging sira ay mabubukid, na naging sira sa paningin ng lahat na nangagdaraan. At kanilang sasabihin, ang lupain ito na naging sira, naging gaya ng halamanan ng Eden. At ang sira at giba at wasak na mga bayan ay nakukutaan at tinatahanan. Kung magkagayoy, malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira. Akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Tingnan ang sinasabi rito. Sinasabi na ang ilang nalupain ay naging gaya ng hardin ng Eden. Alam ba ninyo kung gaano kaganda ang hardin ng Eden? Sinasabi rito na naging gaya ng hardin ng Eden ang lupain.
Kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi nitong mga talata, bakit hindi ninyo dalhin ang inyong Biblia at magpunta sa Israel? Tingnan ang mga bukirin doon at tingnan kung paano sila ikinumpara sa sinasabi rito. Nagpunta ako sa Israel mga ilang taon pa lang ang nakalilipas at ng panahong iyon talagang mataba ang kanayunan. Sa malayuan, makikita ninyo ang mga bukirin ng mga puno ng orange, matataas at nababalutan ng napakaraming malulusog na bunga. Berde at mataba ang lahat. Nagtatanim sila ng napakaraming mga orange sa Israel. Talagang malulusog tingnan ng mga orange. Sinubukan ko rin itong mga orange nang nasa Europa pa ako. Masasarap talaga. May isa pa akong aklat dito na gusto kong ipakita sa inyo. Koreanong aklat ito. Ang ibig sabihin ng pamagat, The Country Where You Can't Help But Live Well. Makikita ninyo ang mga kahon ng oranges na patong-patong dito, di ba? Sa Israel, makakapamuhay ng maayos ang mga tao mula sa mga biyaya ng lupa. Masasagana talaga ang pagsasaka. Subalit, ibig sabihin ba na umuulan doon ngayon? Hindi. Hindi na umuulan doon gaya ng dati, pero napakabuti pa rin ang pagsasaka sa Israel. Paano nangyari yun? Kung pupunta kayo sa hilagang bahagi ng Israel, mararating ninyo ang isang bundok na tinatawag na Bundok Hermon. Umaabot sa taas na 9,100 feet above sea level ang Bundok Hermon, at yun ang pinakamataas na bundok sa lugar na yun. Nagpunta ako doon noong Abril. Naligaw kami at nakarating nga sa bundok na to. Sa katunayan, ang bundok ng Transfigurasyon ang hinahanap namin at naituro nga kami sa bundok na ito. Nang lumaon, nalaman namin na yun pala ang Bundok Hermon. Naakyat lang namin ang ikatlong bahagi ng daan dahil sa niebe. Makakapal talaga ang niebe roon at gumawa sila roon ng palaruan ng mga ski. Sa hilaga ay ang Syria at sa hilagang kanluran ay ang Lebanon. Palaging inuulan ang lugar ng Lebanon kahit hindi gaanong umuulan sa Israel. Habang pababa kami ng bundok, nadaanan namin ang isang malaking talon. Dumadaloy mula sa bundok ang tubig ng talon at di kawasay umaagos ito sa dagat ng Galilea. Kaya ang dagat Galilea ay lawa ng tubig na tabang. Pero pinapadaloy ng mga Israelita ang tubig mula sa talong nasa mataas na bundok papunta sa malalaking tubo at ang kabit-kabit na mga tubo ang nagbibigay ng tubig sa mga pandilig na inilalagay sa iba't ibang panig ng bansa. May mga bundok din sa lugar na ito. Pero sa Bundok Hermon nagmula ang tubig para sa irigasyon, isang mas nakatataas na bundok. Kaya sa Israel, kailangan lang nilang i-on ang switch at magsisimula ng dumaloy ang tubig mula sa mga pandilig at matutubigan na ang buong bansa. Nung naroon ako, nalaman ko na nakakabit ang mga tubo ng tubig pababa hanggang sa Negev Desert. Kaya kahit hindi halos umuulan sa Israel, naging mataba ang buong lupain. Tingnan itong Biblia. Ang mga hulang itinala rito 2,600 taon na ang nakalilipas ay natutupad ngayon. Basahin natin muli, talata 35. Talata 35. At kanilang sasabihin, ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden. At ang sira at giba at wasak na mga bayan ay nakukutaan at tinatahanan. Kung magkagayoy, malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira. Akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Lahat ng mga ito ay nangyari dahil sinabi ng Diyos na mangyayari at nakikita mismo ng ating mga mata na nangyayari. Ano ang Biblia? Makikita natin ngayon na totoo ang Biblia. Hindi lang basta gawang pampanitikan ng Biblia, produkto ng imahinasyon ng isang tao, at hindi rin ito gawang pampilosopiya o akdang moral. Ipinapakita ng Biblia ang mga katotohanan kung ano sila. Pareho ang takbo ng mga pangyayari sa Biblia sa kasaysayan ng sangkatauhan. Itinala ang kasaysayang BC sa Lumang Tipan at ang kasaysayang AD naman sa Bagong Tipan. Kaya, ang pinagsamang Luma at Bagong Tipan ay nagpapakita ng mga katotohanan tungkol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga siping tumutukoy sa nakalipas ay ang kasaysayan at yung tumutukoy sa hinaharap ay ang mga hula. Malinaw na naitala ito mga pangyayari sa Biblia nang ayon sa balak ng Diyos
at naganap ang mga pangyayari sa kasaysayan ng ayon sa sinabi ng Diyos na mangyayari. Kaya, iniisip pa rin ba ninyo na nagkataon lang ang mga pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan? Siguradong hindi. Maaring iniisip pa rin ninyo ang ganoon hanggang ngayon dahil hindi ninyo alam, pero ngayon nakikita ninyo na lahat nitong mga bagay ay nangyayari ng ayon sa napakadetalyadong balak ng Diyos. Maaring iniisip ninyo na kung naganap talaga ang mga pangyayari sa kasaysayan ng ayon sa balak ng Diyos, bakit pa niya ginawang napakahirap at napakasakit? Pero dapat ninyong tandaan na dahil ito kay Satanas. Dahil ninais ni Satanas at sinubukan na sirain ang balak ng Diyos, kaya dumaan ang kasaysayan sa lahat nitong mga kalupitan. Pero sa huli, matutupad pa rin ang balak ng Diyos sa kung ano ito. Sa makatuwid, kailangan ninyong isantabi ang lahat ng mga walang saysay na isipin na umiikot sa inyong ulo at sa inyong puso at ituon ng husto ang inyong mga sarili sa Biblia. Gaya ng sinabi ko noon, kung titingnan ninyo ang kasaysayan ng sangkatauhan mula sa pananaw ng Biblia, makikita ninyo na naroon lahat yun. Nagsimula ang kasaysayan ng sangkatauhan kay Adan at nagsimula rin ang Biblia sa istorya ni Adan. Tinatalakay ng lumang tipan ang kasaysayan ng sangkatauhan sa BC at kinukwento naman ng bagong tipan ang kwento ng sangkatauhan sa AD. Nagsimula ang kasaysayang AD sa pagsilang ni Hesukristo at ito ang itinala sa bagong tipan. Kaya makikita ninyo na ang Biblia, ang luma at ang bagong tipan ay sumasaklaw sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang balak ng Diyos. Kaya nakikita natin ang balak ng Diyos na naisulat ng detalye sa Biblia at habang tinitingnan natin ang mundo, makikita ng sarili nating mga mata kung paano na isasagawa itong balak. Katunayan, talagang nararanasan natin itong nangyayari. Pero kahit alam ninyo itong lahat, kung hindi kayo makakatanggap ng bagong buhay mula sa mga salita ng Biblia, kung hindi kayo ligtas mula sa mga salita ng Biblia, alaman ninyo lahat ito ay wala pa rin silbi. Kung paano maliligtas ang inyong espiritu kahit papano ay nakalagay rin dito sa Biblia. Kung mababatid ninyo ang katotohanan sa salita ng Diyos, magiging born again kayo, at kung mababatid ninyo ang katotohanan sa salita ng Diyos, matatanggap ninyo ang banal na espiritu. Naglalaman ang Biblia ng buong kasaysayan ng sangkatauhan, subalit naglalaman din ito ng katotohanan para matanggap ng bawat tao ang bagong buhay. Isa itong bagay na kailangang isaalang-alang ng mabuti.